Una nang lumitaw na pampronta raw ng purchase ng property si flood control figure Curly Discaya na mismong nagsabing si Romualdez daw ang bagong nakakuha ng property pero itinanggi ito ng kontratista. Sabi ni Lacson, hindi raw ito para sabihing sapat na ito para i-implicate si Romualdez. Yeah, buddy! Dahil ang complaint na ito for impeachment laban kay BBM ay impeachment ng taong bayan at hindi ito impeachment lamang ng isang grupo. Pinakamaganda na isasampasan na impeachment complaint, hindi yung walang kwentang impeachment complaint na ipinasa nung Monday. Kaya po, dali-dali kaming nagpasa ng impeachment complaint dahil pagbalik ng session ng Congress sa Monday, ay sure yan, ire-refer nila yan sa Committee on Justice na isinampa rin kaninang umaga ng Makabayan Black dahil gusto ninyong ang pasusutin lang ay yung isinampa nung Monday na walang kwenta at affiliated pa sa administrasyon yung gumawa ng impeachment. Alright, welcome back. Nagbabalik ho tayo mga kabaitaan. Pasensya na po, may bago ho tayong adjustment. Medyo ilang araw tayo hindi ho napapanood sa ere. At lalo na ho dito sa ating munting bahay mga kabalitaan. Parang nanibago lang ho ako ngayon mga kabalitaan, no? Dahil meron ho tayong adjustment ngayon. At yung mga maingay ho natin mga sound effects, medyo parang nawala na rin ho yun. Dahil nagkakaproblema ho yung ating system ho dito mga kabalitaan sa studio. At sana naman po hindi ko yung magsawang sumuporta pa rin ho dito sa ating munting bahay. At para humalaman ng karamihan kung ano pa po mga ganapan sa tilipunan, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suhestyon mga kabalitaan. Lalo na po sa mga nanonood sa Facebook, follow, like, and share lang po. And then sa YouTube, huwag kalimutan pindutin ang notification bell at subscribe button mga kabalitaan. So hindi natin nagtatagal at diretso na tayo sa ating usapin mga kabalitaan. At ito mga nagdaang araw, no? Itong Senate Blue Ribbon Committee hearing, parang nalaman na ho, unti-unti na lumalabas yung parang katotohanan dito na sigurado talagang may may kinalaman ho dito si Tambuaya ayon pa sa mga observation ho natin dito at sa mga tinuturo hong pamimili ng bahay. Dahil meron daw diyan sa Forbes mga kabaitaan, meron daw property itong si allegedly itong si Tambuaya na iniugnay ho dito kay Romualdez mga kabaitaan. At mantakin nyo po 1 billion pesos ho yung presyo ng bahay na binili nito ayon pa ho sa mga testigo. So dapat, di ba, hindi lang itong bahay yung mga napapansin at nalalaman ho natin mga kabitan. Marami pa po yung kay Sanlico, kay Gutesa. Natanong ho natin, ba't di pa i-recommenda ito ni Panfilo Lacson mga kabitan? Ano pa bang hinihintay na para ho masampahan ng kaso talaga itong si Tambuaya mga kabalitaan? Hindi magtatagal. Ito, panoorin mo natin yung balita ho mula sa Bilyonaryo News Channel. Pasensya na po, medyo nanibago lang ho tayo sa ating munting bahay mga kabalitaan. Tila malalim ang kaugnayan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa nakabili ng Forbes property na konektado umano sa kanya. Bukod sa kabaro sa fraternity, kapwa may papel din umano sila sa 3 kumpanya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Property na iniuugnay kay former House Speaker Martin Romualdez, pumapalo raw sa 1 billion pesos ang presyo. Ayon yan kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Nakatakdang imbitahan sa next hearing ng komite ang nakapag-acquire ng property na ito sa 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Yan ay ang Golden Pheasant Holdings Corporation na ang major stockholder ay si Jose Raulito Paras. Dati na rin siyang may mataas na posisyon sa 3 kumpanyang iniuugnay kay Romualdez at sila ay fraternity brothers. Gustong pagpaliwanagin ni Lacson si Paras sa kung paano nito na-acquire ang nasabing property sa kabila ng presyo nito. Posibleng imbitahan din si Romualdez. Pero hindi pwedeng puwersahin ang congressman sa pagdalo dahil sa interparliamentary courtesy o pagbibigay ng respeto na tradisyon sa Kongreso. Alam niyo po mga kabaitan, itong parliamentary courtesy po, no? Kung talagang yung tao po, kung ikaw po ay ipapalagay natin yung sarili ko po, kung wala talaga akong itinatagong anomalya at pandarambong ko mga kabaitan, lalo na panuloko sa taong bayan, ba't ba ako matatakot na harap dyan sa Senado? Kung talagang wala ho gaya ho ni Barzaga, si Leviste, at ito rin naman ho si Congressman Toby Chanco, di ba? So kung wala ho kayong tinatago mga kabaitaan, kahit ano pang mga klase pagtatanong ho, handa ho kayo niyan, hindi kayo magdadalawang isip, hindi ho kayo magtatakot, hindi kayo mag-aalibay at sasabihin mo dahil meron parliamentary courtesy ho, yung sinusunod, nire-respeto ho, bawat sa kanila dyan sa Kongreso at dyan sa Senado mga kabalitaan. Sa pangyayari pong yan ay talagang nakakapagduda ho mga kabalitaan.
Una nang lumitaw na pampronta raw ng purchase ng property si flood control figure Curly Discaya na mismong nagsabing si Romualdez daw ang bagong nakakuha ng property pero itinanggi ito ng kontratista. Sabi ni Lacson, hindi raw ito para sabihing sapat na ito para i-implicate si Romualdez sa investigasyon, kundi posibleng makapag-provide ito ng lead sa investigating agencies na kailangan ng mga ebidensya. Wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Romualdez tungkol dito. Bukod sa South Forbes property issue, kailangan pang mag-explain ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil sa mali-maling grid coordinates ng flood control projects. Mukhang kinakailangan kasing umulit ng ahensya sa pag-iimbestiga ng mga proyekto dahil nagmistulang guni-guni ang iilan, bunsod ng inaccurate coordinates. Dahilan ni Bunoan, galing daw ang mga record sa opisina ni late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at iba pa ang initial coordinates ng mga proyekto sa actual site. Ang coordinates na pinrovide sa flood control projects ay ginamit sa sumbong sa So hanggat hindi umanindigan dito mga kabaitan itong si Panfilo Lacson, kasi nga napapansin natin parang medyo may ano ho siya dito, may pinapanigan ho mga kabaitan. Unang-una ho, utang na loob dito kay Bunget at pinsan niya pong buong itong si Romualdez, at pinapakita lamang ho niya sa taumbayan na kuno siya ay seryoso ho para mapanagot itong mga kawatan ho sa ating gobyerno. Pero ano pa bang hinihintay ho mga kabalitaan dito ni Panfilo Lacson na naandyan na ho si Gutesa, naandyan na ho si Saldico, itong dalawang babaeng na to. So sasabihin pa ba nila na wala pang ebidensya? Ano pala pakinabang nitong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee mga kabalitaan na hanggang ngayon hindi pa talaga mahanapan ng ebidensya at hindi pa iniugnay itong si Tambuaya mga kabaitaan. So sino bang dapat managot? Mga Diskaya lang? Itong mga contractor lang ito? Itong mga pipitsugin, mga dilis, ika nga, mga sa Bisaya pa, mga bulinaw mga kabaitaan, di ba? So sincero ba talaga itong si Buboe mga kabaitaan sa itong ginagawa niyang mahiya naman kayo? O baka talagang siya ang parang nagbabounce back ko sa kanya mga kabalitaan, yung sinasabi niyang mahiya naman kayo dahil sa kanya ho napupunta yung hiya dahil hindi niya siguro expect na ganun pala ka rampant na ho itong nakawan sa kanyang administrasyon mga kabalitaan. Dito tayo, dalako tayo dito mga kabalitaan sa kabayan ni Bubuin pa rin mga kabalitaan, itong si Attorney Respicio sa kanilang inihaing third impeachment laban ho dito kay Bubuin mga kabalitaan. Parang nagkakagulo nga sila doon kasi nga parang hindi yata tinanggap ng Solicitor General at ng mga tauhan doon. Ewan ko lang kung ano mangyayari ho dito mga kapitan, kasi nga dapat pag ipinadala na itong impeachment complaint, tatanggapin na, wala nang tanong-tanong hanggang ito ay didiretso na sa tamang proseso mga kabaitan. Pero itong si Tupas, si Attorney Respicio ay talagang walang preno ho. Binabanata niya po yung kanyang kabayan na itong si Buboy mga kabaitan. Para maintindihan ho natin lahat mga kabaitan. Ito po, panoorin natin yung programa ho ng DZAR ng Sunshine Radio mga kabaitan, kasama dito si Attorney Respicio Kabalitaan. Yeah, buddy! Dahil ang complaint na ito for impeachment laban kay BBM ay impeachment ng taong bayan at hindi ito impeachment lamang ng isang grupo. Nandun ako kanina bilang representative ng mga Ilocano, ng mga ordinaryong Pilipino at mga elective officials sa ating bansa dahil sinasabi ng administrasyong ito na sa kanila pa rin yung suporta ng Luzon ng mga Ilocano at lahat ng mga nakaupo na elective sa ating lipunan. Pero hindi po. Kami po, sama-sama, pinakamabibigat na politiko, pinakamabibigat na mga abogado sa ating bansa, may track record na successful impeachment cases. Sila Chavit, sila Mike Defensor, sila Attorney Topacio, sila ang pinakamagagaling na gumawa ng impeachment complaint. Kaya ito yung pinakamaganda na isasampasan na impeachment complaint, hindi yung walang kwentang impeachment complaint na ipinasa nung Monday. Kaya po, dali-dali kaming nagpasa ng impeachment complaint dahil pagbalik ng session ng Congress sa Monday, ay sure yan, ire-refer nila yan sa Committee on Justice. At sabi ng Supreme Court, pagkapasa ng complaint at pagka-refer sa Committee on Justice, bawal nang magsampa ng impeachment complaint ulit kasi nasa Constitution yun within 1 year. Kaya kailangan naming magpasa bago sila mag-refer sa Monday. Kaso nga lang,
hinarangan kami ng Secretary General. Wala daw siya, nasa Taiwan daw siya. Under sa rules ng House of Representatives, ang tatanggap ng impeachment complaint ay yung Secretary General ng House of Representatives. Kung wala sa office, si Secretary General, meron siyang deputy at yun yung humarap sa amin kanina. Sabi niya, wala daw siyang authority na tumanggap. Hello, sir! Ang authority mo nasa batas. Ang pinagpapasahan namin ay yung opisina, hindi yung taong absent. At saka, ang sabi nga nila, noong 2017, nagsampa na rin kasi ng COMELEC impeachment case laban kay Commissioner Bautista. Merong president na ang tumanggap noon yung deputy, hindi yung Secretary General. Kaya hindi pwedeng palusot yan. Obvious naman na ayaw ninyong tumanggap ng mga substantive na impeachment cases, katulad ng impeachment case na isinampa rin kaninang umaga ng Makabayan Black, dahil gusto ninyong ang pasusutin lang ay yung isinampa nung Monday na walang kwenta at affiliated pa sa administrasyon yung gumawa ng impeachment. Pagka-refer niyan sa Monday, forestalled na lahat ng mga susunod na complaint at yung walang kwenta na impeachment case ang padadaanin nila at sure, dismiss yan. Bakit ayaw ninyong palusutin itong substantive at substantial na impeachment case na gawa ng pinakamagagaling na utak sa ating bansa? Di ba dapat, attorney, ministerial yan yung pagtanggap? Tama. Automatic niya yun dapat, di ba? Automatic. Ang isang public official, dalawa lang naman ang paggawa mo ng trabaho, ministerial o discretionary. Ang pagtanggap, ayon sa House rules, ay ministerial. Dapat tanggapin mo. Hindi ka pwedeng umiwas. At kapag ginawa mo na hindi tanggapin ang aming complaint, hindi ka sumusunod sa tungkulin mo bilang isang public official. Kaya sir, yung humarap kanina, meron kang pananagutan sa batas. Di ba po kaya, by nag-comment kasi kanina sa live po ninyo, attorney, sabi nang nag-comment, at ako, baka mapapahamak yung humarap ka na Attorney Respicio at baka matanggal sa trabaho pag tanggapin yung inyo pong impeachment case na inayain kanina. Hindi lang ba kaya yan, MJ? Sure yan! Bossing, may pananagutan ka. Hindi ka namin iiwan. Opo, attorney, marami pong nagtatanong. Ano rin po ang pinagkaiba sa grounds ng yung impeachment case na final kanina kumpara po sa impeachment case na i-final naman noong pong January 19, sir? Itong impeachment case namin ay comprehensive. Napakaraming grounds. Yung nasa konstitusyon, ang daming grounds na pwede. Lahat yun, tinalakay namin. Mas maganda sana kapag na-submit at na-receive yung aming impeachment complaint para meron akong liberty na mag-discuss ngayon. Pero mainly, isa sa mga grounds dyan ay culpable violation of the Constitution na nagbigay daan ng malawakang graft and corruption sa ating bansa at siya rin ang dahilan kung bakit nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa ating presidente. Betrayal of public trust. 3 grounds kaagad yan. Sweep na sweep kaagad. Ito pa, example. Anong example ng culpable violation of the Constitution? Yes, sir. Yung mga unprogrammed na mga appropriations dun sa ating budget. Sino ba ang required na mag-prepare ng budget? Ang executive. Ang executive ay nakalodge lamang sa isang tao, ang ating presidente. Siya ang nagpatupad ng mga unprogrammed funds. Against yan sa Constitution kapag hindi specified kung saan manggagaling yung funds at walang trigger doon sa general appropriation. Pero ginagawa nilang practice yan, culpable. Ibig sabihin, sinasadya at alam pero pinagpatuloy mo pa rin, culpable violation of the Constitution. Iniwasan mo yung utos mismo ng Constitution pagdating sa tamang pag-appropriate ng unprogrammed funds. And yan tuloy, sabi nga ng kanilang mga kakampi na bumaliktad na, yun ang dahilan kaya sila nakapagnakaw at meron pang mga specific statements na may delivery mismo kay Presidente at sa kanyang mga kakampi. At yan din ang dahilan kaya ngayon ang taong bayan wala nang tiwala sa kanilang lahat dahil settled naman na naniniwala tayo na yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang daya sa ating lipunan. Huwag po nating sabihin na matagal na nilang ginagawa itong bagay na ito. Therefore, forestalled na tayo, bawal na nating questionin ang bagay na ito. Dahil tandaan po ninyo, yung PDAF noon, yung pork barrel, matagal na nilang practice yan. Pero sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yan, pwede pa rin nilang gawing illegal, ideklarang illegal. Therefore, kapag violate mo yung Constitution, yan ay culpable violation of the Constitution. Ground yan ng pagtanggal, pag-impeach sa ating presidente. Pero huwag kayong mag-alala, darating din ang buong kopya ng ating complaint sa mga susunod na araw at sana tanggapin ng House of Representatives ang ating complaint at magkakaroon tayo ng kalayaan na i-discuss ang lahat in detail ng laman ng ating impeachment complaint. Bago lang po si Partner Mar, attorney, based po sa mga nangyari ngayong araw sa House of Representatives at batay po sa kalaman nyo sa batas bilang pong abogado, ang impeachment po ba isang political favor o isa pong constitutional right?
Karapatan po ng bawat Pilipino, as a matter of fact, duty ng bawat Pilipino na i-confront ang lahat ng kamalian ng ating gobyerno. At isa itong political process. Karapatan natin ito. Kaya kapag ipinagkait sa atin ang ating kakayahan na magsampa ng impeachment laban sa presidente sa pamamagitan ng ganitong mga schemes, tayo po ay pinagkakaitan ng ating karapatan. Kaya mga taong bayan, huwag po tayong pumayag na laro-laruin lang tayo at pagkaitan tayo ng ating karapatan na iproseso ang impeachment ng ulo ng lahat ng korupsyon sa ating bansa. Attorney, magandang gabi. Kanina, nabanggit mo na yung deputy ni SecGen nakausap at tumarap sa inyo. Meron ba silang ipinangako, balik na lang kayo bukas, or meron ba silang ganyang sinabi? Tameme naman itong kasama nila doon sa Secretary General's office dahil ang sinabi lang niya, bossing, mag-manifesting mga kasama kanina na abogado. Ano ang basis mo sa batas? Bakit ka tumatanggi? Hindi sir, hindi sir. Sinasabi ko lang, minamanifest ko lang na hindi ako authorized. Bakit ka hindi ka authorized? Authorized ka ng batas. Hindi ka pwedeng magpalusot. Binabayaran ka ng pera ng taong bayan. Kami ang nagpapasweldo sa'yo. Bakit ayaw mong gumawa ng iyong trabaho? During kanina ba, meron bang effort siya na tawagan si SecGen at nakakuha ba kayo ng tugon mula kay SecGen sa pamamagitan na lang niya? Walang effort, effortless itong si Idol. Halata naman kasi na ayaw nilang tanggapin dahil una pa lang kaninang umaga hindi na nila tinanggap yung sa Makabayan Black. Sa amin din walang ka-effort sabi nasa Taiwan. Meron pa kang chismis na hindi totoong nasa labas ng bansa si Secretary General dahil tingnan nga natin yung Bureau of Immigration Records kung totoong nasa labas siya ng Pilipinas. Opo, Tatay. bukas na po ang huling, kumbaga, ang sa weekdays natin, office days, bukas, Biyernes po at Lunes, babalik na sila. Wala ba silang sinabi na balik na lang kayo bukas and at the same time, babalik pa kayo bukas sa doon? Ano ba ang magiging, at least ngayon, siguro alam na ni SecGen na merong dalawang nakaumang. Hindi ba yun sapat na magre-remind sa kanya, oy, magtrabaho ka, kailangan ka sa opisina? Ang ganda ng tanong mo, Admar, di ba? Kasi kung may intention silang tanggapin ang ating impeachment complaint, di ba sasabihin nila, sorry sir, kapag pumunta ka kasi Starbucks, sasabihin nila, pasensya na sir, balik ka na lang bukas kasi wala yung boss namin dito. Balik kayo sa Monday. Wala man lang ganun na courtesy. Kung may intention kayong tanggapin, bibigyan mo kami ng convenience na advice na babalik sana kami bukas o sa Monday para mag-file. Pero hindi nila ginawa yun. Intention talaga nila na huwag tanggapin ang aming complaint. Mukha naman kaming tanga. Kung babalik pa kami doon bukas at ipipilit namin na tanggapin, ngayong araw na nga ito mukha kaming tanga na nag-file at hindi tinanggap. Siguro nasa kanan nila yung bola nila ngayon. Pwede pa kayong tumawag sa amin ngayong gabi o bukas ng umaga. Papuntahin nyo kami dyan. We will take your word. Magpapasa kami ng impeachment complaint dahil hindi kami papayag na hindi mapanagot si Presidente BBM dito sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Hindi na ito kumbaga yung follow-up hindi lang basta text hanggang tawag, kundi mababasa na talaga ni SecGen mga balita na meron siyang hindi natanggap na mga complaint. Ngayon, if ever po, attorney, na hindi pa rin tatanggapin hanggang bukas, ano po yung nakikita niyo po dito? Ano bang napag-usapan ninyo na maaaring susunod ninyong hakbang kung pwede ninyong ilahad? Maraming pwedeng mangyari at marami kaming hakbang. For sure, mapapanagot si Secretary General ng House of Representatives dahil sa kanilang pagtanggi ng pag-receive ng mga maaayos na impeachment complaint. Ganon din yung deputy na yan na nagpakita kanina sa ating video. At higit sa lahat, hindi kami titigil hanggat hindi mapanagot ang totoong may kasalanan ng lahat ng pagnanakaw sa ating bansa na si BBM. Opo, dito naman po kasi parang hindi natutugma doon sa naging panawagan mismo ng Vice Chairman ng Committee on Justice nung nakapanayam namin siya dito sa SMNI, talagang naghihimok pa sila after nitong isang yung pinakaunang impeachment complaint. Naghihimok pa sila, sa lahat ng may mga complaint ba dyan, maghain na kayo. Yet, marami na, dagdag na dalawa yung naghain. Yun nga, sad to say, hindi kayo napagbigyan na tanggapin yung complaint. Mga mambobola lang tong mga ito. Hoy, hindi nyo kami girlfriend para bola-bolahin. Kung talagang sincero kayo sa inyong pangako na tatanggapin nyo talaga, dapat tinanggap ninyo yung dalawang impeachment complaint na maayos ngayong araw na ito. Mga sinungaling kayo. Opo, doon po ba sa naging paliwanag or pahayag ng Supreme Court yung kanilang decision ukol nga po dito sa impeachment complaint,
Ano po yung mga malilinaw dito na nakasaad sa tingin nyo po na parang hindi nasunod dito sa nangyari po ngayon? Malinaw sa House of Representative rules na kapag mag-initiate ka ng complaint, kailangan mong i-tender or i-file sa Secretary General. At yun ang ginawa namin. Lahat po, in form and substance, kompleto po ang aming impeachment complaint. Bakit hindi ninyo tinanggap? Ang duty na yan para tanggapin ay ministerial. Maliwanag na maliwanag sa batas na hindi ninyo ginawa ang inyong trabaho. Kahit siya mismo kanina humarap siya doon sa camera, wala siyang maibigay na paliwanag, walang basehan sa batas kung bakit siya tumanggi na tanggapin ang maayos na impeachment complaint. Parang wala ata siyang choice sa attorney kung tatanggapin niya, baka mawalan siya ng trabaho. Pag hindi niya tatanggapin, baka mawalan din siya ng trabaho. Hindi pwede, hindi tayo pwedeng magduwag-duwagan. Dahil ang nakasalalay dito ay ang kinabukasan ng ating bayan. Ang unang tungkulin po natin ay sa taong bayan, sa publiko, hindi sa presidente, hindi sa bossing natin. Kaya kapag sinasabi ng batas na tanggapin mo ang impeachment complaint, tuparin mo ang iyong trabaho at tungkulin. Opo, dito tayo sa proseso, sir. Sakali man na tanggapin na ito, either bukas ba, at isasama ito, no, ikakalendaryo ito ng speaker, ano po yung next na proseso po niyan? Kasi halimbawa, kung tatanggapin itong tatlo, sino po ang magsasabi kung saan dito sa tatlo ang uusad? Pag-iisahin ba ito? Sa inyo po pagkakaalam po, attorney? Sa Monday, ang House of Representatives, ang na-anticipate namin ay dapat nilang i-refer ang lahat ng impeachment complaint na na-file sa Committee on Justice. Yun yung customary at yun ang ine-expect namin. Kung meron man kayong gagawin na kalokohan, saka tayo magtatapat-tapat kapag ginawa nyo na ulit yun. Opo. At ang tanong dito, kasi yung unang, kung masasagot nyo po or pwede nyo rin hindi sagutin, attorney, dun sa unang naghain ng complaint, isang party list representative ang parang nag-sponsor, nag-endorso nito, no, sa katauhan ni Congressman Nisay, na sinasabing kabilang dun sa tinagurian ng ICI ng mga contractors daw. Dito naman sa pangalawa sana, ngunit hindi tinanggap yung Makabayan Block. Tapos, itong pangatlo po, wala po kaming narinig. Meron po ba or sino po ang magiging endorser nito? Marami kaming endorser, nandun na sila kanina sa building. Kasama na nga dapat namin silang bababa kanina para mag-file eh. Kaso nga lang, nabalitaan namin na yung filing ng Makabayan Block ay hindi tinanggap. Eh syempre, malamang baka yung amin hindi rin tanggapin. Alangan namang ipapasubo namin sila sa laban na hindi pa nag-uumpisa tapos na-reveal na namin yung identity nila. Eh itong kasama natin sa admin, sila BBM, mga siga itong mga to eh. Magaling itong mangharas eh. Kaya papahamak ba namin itong mga kakampi namin? Pero wag po kayong mag-alala, ang lalakas ng aming mga endorser. Kompleto po tayo sa ating complaint. Alright, so yun po mga kabitan, napakaganda ho yung paliwanag dito ni Atty. Respicio. Alam nyo po, talagang, alam nyo, kung tatanggapin ho nila, siguro nakikita na ho talaga nila mga kabitaan na may kalalagyan ho talaga dito si Bungit dahil nga po mga kabitaan, itong grupong ito ni Atty. Respicio ay batika na sa pag-file ng impeachment at may mga resibo na ho sila na natatanggap ho dito mga kabalitaan. Siguro, itong Solicitor General o sino ba yung tatanggap dyan, baka napasama na rin ho sa script nila at nakapagtataka ho na kung saan ho magfa-file itong mga grupong ito ng impeachment complaint laban kay Bubuem. Yun din yung araw na pumunta daw ng ibang bansa itong in charge dito mga kabalitaan. Kung tutusin, klaro naman ho mga kabalitaan na may iniiwasan ho sila dito. Sana man lang, for the sake of transparency, ay ipakita nila sa taong bayan na tapat ho sila sa kanilang tungkulin, pinanumpaang tungkulin, hindi ho tapat sa isang kamahalan na sumisinguto ng utot ng demonyo at namumulo pa sa pulbo ni Satanas mga kabalitaan. Anyway, maghihintay ho tayo sa mga karagdagang impormasyon at yung gagawing hakbang ho nitong grupo ho ni Atty. Respicio kung ano po yung mangyayari. Ipanalangin ho natin na sana tatanggapin ho ito para at least makita natin kung sila ba ay may kinikilingan. Dito natin masusukat mga kabalitaan yung kanilang pagiging tapat sa ating inang bayan at para ho sa mamamayang Pilipino mga kabalitaan.
Kaya kita-kitso tayo sa ating pagbabalik. Kung nais po mapanood ang buong kwento, punta lang kayo sa DZAR. Panoorin ho itong video ito, mga kabaitaan. At huwag kalimutan po, laging tandaan ho natin ito kapag ang tao po ay naapi sa kauli-ulihan, ito'y magwawagi dahil sa patuloy nito maging paglaban para sa katotohanan at sa kinabukasan ng ating inang bayan. Medyo nanibago lang po tayo ngayon, mga kabitaan. So paki-thumbs up lang po kung gusto nyo po yung ating bagong inayos na background natin, mga kabalitaan. So paki-comment lang po, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at i-share nyo po ito, mga kabaitan. Ulitin ko po, sa Facebook, follow, like, and share lang po. And then sa YouTube, sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Libre po yun, walang bayad. At pindutin ang notification bell, mga kabaitan. Ako po yung magpapaalam na. Maraming salamat. To God be the glory, Mama Chup Chup. Peace out.